Maligayang pagbabalik mga brothers sa ating FKM Falcom X400 serye. Ngayong episode naman mga brothers, aalamin natin ang performance nitong motor na ito. Kaya unahin na natin kagad sa arangkada at sa shifting. Kaya let's go! Sa go! Alright, here we go mga brothers. Wow! Lakas ng acceleration niya ha. Nararamdaman ko kagad yung power niya mga brothers pagpasok ko ng primera hanggang segunda. Doon yung power niya. Ang dali kong makaarangkada kagad. Sigurado mga brothers, sa mga overtake wala kayong po problemahin sa motor na ito pagdating sa acceleration. At the same time, sabi ko nga dun sa ating walk around at saka dun na pinag-usapan natin yung specs nito, yung shifting niya napakalambot. Talagang akala mo talaga meron siyang a slipper clutch and assist, no? Pero hindi kasi nila sinabi. Pero sabi nga na ibang mga motovloggers na nag-review ng motor na to, meron daw. Ayun, ito na, segunda, tercera. Ayun, no? Woo! Grabe, lumilipad. Minor muna tayo rito. Wow, sarap. Okay i-enjoy ako sa motor na to pag inaarangkada. Up, may aso. konting baling. Ay, hirap na. Alright, acceleration mga brothers. Approve na approve to. Okay, here we go mga brothers, cornering. Ang cornering niya mga brothers, ganga, alright okay hindi siya matigas ang ulo, madali siyang pasunurin, which is eto naman yung expected ko sa kanya dahil isa siyang naked sports bike. Walang problema, makikidaan tayo sa mga dogs. Ayan, so meron ditong konting corner. Subukan natin siya. Ayun Tsaka ang gang niya mga brothers, napaka-nimble niya na pag tumatakbo. Wala akong problema. For the current weight na 185, pag tumatakbo na siya ng ganito, around 60 cruising speed, aba, ang gang niya na. Mabigat pa nga yung classic 250 ko Pero ito, ayos Ang ganda ng kanyang cornering performance. Walang problema. All goods. Ito, ayun Tsaka mga brothers, hintayin nyo yung ating episode dahil dadrive natin ito o ira-ride natin ito sa sigsag ng Olongapo for further more follow-up review pagdating sa kanyang corner. Pero ngayon, this time around, ayos. Sarap niyang iliko-liko, sarap niyang ihiga-higa. Alright. Ang ganda ng combination ng kanyang tire size na 110 by 70 and then 150 by 60 sa likod. Ang ganda. Alright, balik tayo dun. Okay mga brothers, for the cornering, i-rate ko yung motor 1 to 10. Aba, 8 ako dito. Medyo mataas ang rate ko dito dahil ang ganda ng kanyang performance pagdating sa cornering. And also, dun naman sa kanyang acceleration mga brothers on the wheel, kung i-rate ko naman siya, maganda yung response talaga ng primera, especially yung segunda. Nandun yung power niya, nandun yung lakas niya, yung sipa niya. I guess masasabi ko pagdating sa acceleration, 7 ang aking rate dito kung i-rate ko ng 1 to 10. Pagdating kaya mga brothers dito sa kanyang braking and also sa tire, may bubuga kaya itong motor na ito? Let's find out. Here we go mga brothers, subukan natin ang kanyang braking system. Patakboy natin ng around 40 to 50 kilometers and take note, may mga ABS po to ang preno niya.
So doon tayo sa kay Larky. Bay natin ang around. Uy, ganda ng preno niya. By the way, mga brothers, pinagsabay ko muna yung preno. Unahin muna natin. Ganda ng preno ha. Okay ha. Isa pa. Ang travel time niya napakaiksi lang ha. Pero hindi pa gumagana yung ABS nun. Hindi pa nakikialam yung ABS. So subukan pa natin. Siguro baka meron na rin. Kasi alam ko pag yung ABS is gumagana, pumipitik yan eh. Uy, lakas oh. Ayos ah. Tsaka yung performance ng gulong talagang kayang-kaya niya sabayan, no? Yung paghinto ng preno. Ganda. Okay ah. So ngayon mga brothers, alamin naman natin tag-isa yung mga preno niya. So unahin muna natin yung likod. Alright, alamin natin kung mag-i-skid yung likod natin mga brothers. Oh, walang skid dahil nakikialam yung ABS. Ganda ng ano niya. Ganda ng ano ng ABS. Ang ganda ng sensor niya. Parang may pagka-sensitive siya. So isa pa. So braking to sa likod mga brothers Alright. Around 40. So ayun ang ganda ng performance ng ABS. Brad, narinig mo ba ABS? Tak 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 tak, may gawa ganon? Ayan, ABS yun. Alright. Up. Ngayon naman, unahan mga brothers. Tingnan natin. Okay, patakboy natin around 30. Front brakes naman. Uy, nararamdaman ko yung ABS pero konting-konti lang. Tapos ang lakas ng kanyang preno. Tsaka gusto ko yung performance ng Kenda tire Hindi ko, may dulas siya pero ang ganda ng performance niya. Hindi niya ako talaga dinudulas ng sobra. Lumalaban yung gulong dun sa preno. Ganda ng kombinasyon. So isa pa. Tsaka iba talaga pag naka ABS, malakas ang loob mo magpiga-piga ng preno. Ayun yung travel time ang iksi lang Naglinya ba tayo sa kalye? Hindi. Maganda mamreno. Tapos yung baon ng front suspension, ang ganda rin. Smooth na smooth. Swabing swabe yung baon niya. Ayan. So kung i-rate ko yung preno nito 1 to 10 mga brothers, I'll give ng 9. Ayan. So hindi ko naman sa ini-a based in my experience ang ganda ng kanyang preno. Siguro lalo na kung meron itong traction control mga brothers on the way. And dagdag ko nga pala mga brothers, not to mention pala yung kanya, yung engine temperature niya. So ngayon meron tayong 5 bars dito, may init na rin. So may init siya. Ayan, nararamdaman ko dito, which is normally lang kasi bumubuga yung pan niya. Pero hindi naman sobrang init. Yan, kasi naka-liquid cool naman to. May init lang, may mararamdaman ka konti. At saka napansin ko to nang umangkas ako dito sa grab bar. Pumupunta rin yung init pag tumatakbo na. I think is pretty normal dahil isa itong 400cc na naka-liquid cooled. Alright. At ngayon naman mga brothers on the wheel, riding ergonomics nitong Falcom X400 ng Pecon. Subukan natin. Okay, for the reference mga brothers, meron po akong taas na 5'4" at may reach ang aking braso na 20 inches. At may bigat po ako na 52 kg na. Ayan, medyo tumaas-taas na ang aking bigat. So ganito po ang itsura pag nakasakay na dito sa Falcom X400 ng FKM. For the C-type mga brothers, meron itong taas na 790mm at meron siyang ground clearance na 170. And I think napaka-friendly user nito pagdating sa mga average Filipino rider dahil hindi tayo pahihirapan ng isang ito. Dahil 5'4" lang ako mga brothers, nakalapat na ang aking dalawang paa basta nakasuot ako ng riding boots. Siguro kung mga 5'3", 5'2", 5'1" kayo dito, titingkayad na kayo dito, pero sigurado konting-konti lang. And also sa mga kababaihan, hindi kayo mahihirapan i-manage ang isang ito. At meron nga rin lang din siyang bigat na 185 curve weight pagdating sa kanyang timbang, kaya napakagaang para lang kayo nagmamaneho ng isang sports bike na pangkarera. Sa riding position mga brothers, meron siyang konting yuko. Hindi naman siya ganung sobrang upright, and I think para sa akin okay lang yon dahil isa itong naked sports bike. Yung manibela niya, naka low drag ang setup nito at hindi naman din ganung kalaparan. Meron tayo ritong turn radius na sakto lang naman, hindi naman sobrang laki at hindi naman sobrang liit. At check natin kung ito ay maaabante natin.
Medyo makikabigatan na at hindi pantay dito ang kalye. Pero again, namamanage ko pa naman. Ayan, tulak naman natin. Ayan, kayang-kaya pa rin natin ito malabas sa mga masisikip na parking. Siguro kung hindi na kaya, it's time na talagang itutulak nyo ito ng mano-mano. Ayan, oh. Ayan. Alright mga brothers, suspension check na tayo dito sa Falcon X400. Alamin natin kung maganda ba ang bounce ng kanyang inverted fork and monoshock dito sa likod. Kaya let's go, sa go! Yes! Bound check mga brothers! Natin. First experience ko sa kanya, nung niride ko to pa uwi, angkas ko yung anak ko, mga brothers on the wheel. At maganda yung play ng shocks niya. Ngayon, ako na lang mag-isa, and for the reference na meron akong 52 kg na timbang, may konting stiff siya, both harap and likod. Konting-konti lang naman. Pero yung swabe ng laro nilang dalawa, nandito. Ayan, may konting tagtag lang konti. Konti lang naman mga brothers. No, I guess depende talaga sa bigat mo, no? Kasi magaang lang ako eh. At eto, meron ditong rough road. Masusubukan natin lalo dito. No, I guess pag kami angkas ako dito, doon ko talaga mararamdaman yung laro nitong suspension niya. Pag may isa ako, okay naman, wala naman sa akin problema. Ako kasi mga brothers, hindi naman ako maarte talaga pagdating sa suspension dahil sanay ako sa matagtag dahil yung classic ko, no? Isa pa, damayin pa natin yung kanyang suspension para mapakita sa inyo. Ito, pag nasa rough road siya, ito, mararamdaman mo talaga yung tagtag niya, oh. Pero sabi ko nga, konti lang naman. Tsaka ba, huwag tayo mamreno dito. May kalalagyan tayo dito. Yan, okay, concrete road ulit. Subukan naman natin sa high speed mga brothers yung performance ng kanyang suspension. Pag nag-high speed ako, hindi ko na masyado maramdaman yung tagtag niya. Nawawala na, swabe na siya. Okay na. At kung i-rate ko yung suspension niya mga brothers on the wheel, I think i-rate ko siya ng 6. Ayan, no? Tama lang. Alright mga brothers, top speed. Hindi natin matatop speed dahil wala ditong highway dito sa amin. Pero abangan nyo mga brothers dahil magkakaroon tayo ng bagong episode dyan. Patatakbuhin natin ito sa SCTEX o sa NX para malaman ang kanyang top speed. At kung kaya nating i-top speed dahil first time ko magbablog doon sa highway na yon. So mga brothers, hanggang dito na muna ang ating performance review dito sa Falcon X400 ng FKM. So mga brothers, i-comment nyo naman kung anong masasabi nyo sa ating episode ngayon. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan i-follow ang ating page at i-share nyo na rin ang ating episode para sa konting suporta. Okay? Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi tuwing maglalabas tayo ng bagong episode dito sa ating serye sa Falcon X400 ng FKM. So ako po si Ike mga brothers ng Sork Moto. Maraming salamat sa pagsama nyo. Ride safe and cheers!